Matapos ang libing ng kanyang namayapang tiyuhin, napagpasyahan ni Bernardino na manatili at samahan ang kanyang nagluluksang tiyahin. Mag-isa lamang itong maiiwan roon at batid niya ang labis na kalungkutan nito. Ang iba nilang mga kamag-anak ay nagsibalik na sa kani-kanilang mga bayan at dahil wala namang anak ang tiyahin ay maiiwan itong mag-isa sa kanyang malungkot na tahanan. Ang dating masigla at puno ng kasiyahang tahanan ay bigla na lang naging tahimik at tila nawalan ng kulay at buhay sa pagkawala ng kanyang tiyo. Kahit pa walang naging anak ang dalawa, hindi iyon naging dahilan ng kalungkutan nila noon. Naniniwala at umaasa sila na dating ring ang takdang panahon na sila ay pagkakalooban. Ang tiyuhin ni Bernardino ay masayahin at palaging positibo. Noon bata pa siya ay madalas siyang dito sa bahay ng kanyang tiyuhin, kaya malapit talaga sila at itinuturing siyang anak nito at ng kanyang tiyahin. Kung gaano kasakit at kalungkot para sa kanyang tiya ang pagkawala nito ay gayon din para sa kanya. Dama niya ang nararamdamang sakit ng kanyang tiya kaya nagpasya siyang damayan at samahan ito. Napakatahimik na ng buong bahay. Halos 2 linggo na rin ang nakalilipas at doon tila nakadama na rin ng pagkabagot si Bernardino, kaya ginawa niya ay naghanap siya ng kahit papano ay mapagkakaabalahan. Nilinis niya ang bakuran na dating may magagandang tanim na alagang-alaga ng mag-asawa. Nilinis niya rin ang ilang parte ng bahay at hindi maiwasang malungkot nang makita ang ilang mga gamit at ilang koleksyong kanyang namayapang tiyuhin. Doon niya tila naalala na may mga koleksyon nga pala ang kanyang tiyo na nakatabi sa isang silid. Matapos niyang makapagpaalam sa kanyang tiya na titingnan ang silid ay agad na siyang nagtungo roon. Marahan niyang binuksan ang silid at sinalubong siya ng amoy ng mga lumang bagay na waring nakalimutan na ng panahon. Binuksan niya ang nakasaradong bintana upang makapasok ang liwanag at maging ang preskong hangin. Umaliwalas ang paligid at nakita niya ang mga maalikabok na mga iba't ibang kagamitan gaya ng lumang aklat, mga antigong bagay at artifacts na mula sa pagtatravel ng kanyang tiyo, mga kakatwa at kakaibang bagay na parte ng mga koleksyon nito. Napangiti si Bernardino nang maalala ang kanyang tiyo. Mahilig talaga itong mangolekta ng malware. Ngunit magagandang bagay, napalingon siya nang mapansin ang tila pagkislap ng isang bagay. Doon ay nakita niya ang isang maalikabok na ginintuang lampara. Agad niya iyong kinuha at sinuri. Napangiti pa si Bernardino nang maaalala ang dating palabas tungkol sa isang mahiwagang lampara na kung saan may lalabas na genie na kayang magbigay ng 3 kahilingan. Palabas na sabay nilang pinanood ng kanyang tiyo noong siya ay bata pa. Isang magical na bahagi ng kabataan kung saan inakala niya na totoo, magaan ngunit tila ba mainit ang lampara sa kamay ni Bernardino. Nadarama niya rin ang tila mga nakaumbok na mga disenyo at sulat rito. Pakiramdam niya rin ay parang may kung anong gumagalaw sa loob niyon. Pinunasan niya iyon upang malinis at makita ang mga disenyo, ngunit nagulat si Bernardino nang bigla ay mas lalo iyong uminit at kusang gumalaw di kamay kanya. Hanggang sa may lumabas na makulay na usok mula roon, nabitawan niya iyon at tuluyang kumalat ang usok sa buong paligid na ikinapikit niya. Pagkatapos ay ang tila pagkakaroon ng static na enerhiya sa paligid. Iminulat niya ang mga mata at nakita ang kumukinang na usok na unti-unting nababawasan at bumubuo ng isang figurang nakalutang sa ere. Kinabahan si Bernardino.
Pinaghaling takot at excitement maging ang pagtataka sa kanyang nakikita. Nagulat siya nang biglang bumukas ang dalawang nagliliwanag na mga mata pagkatapos ay ang tuluyang pagkabuo ng buong katawan ng nilalang na nasa harapan niya, pagbati. Ako si Redentor. At naririto ako upang magbigay ng 3 kahilingan, nakangiting wika ng nilalang sa harapan ni Bernardino. Isa kang, Jenny, di ba? Mahinang wika ni Bernardino, tama. Isa nga akong Jenny kung tawagin. Pinalabas mo ako sa aking sisidlan, kaya bibigyan kita ng 3 kahilingan. Kahit anong sambitin mo ay kaya kong tuparin, natahimik si Bernardino. Pinagmasdan ng mabuti ang nilalang na nasa kanyang harapan. Isang Jenny na nooy sa kwento lamang na iyan nakita. Ngunit mas kakaiba ang itsura nito kesa sa mga nasa palabas. Ang nasa harapan niya ay matangkad, payat na halos butot balat, maitim na balat na waring nasunog sa araw. Ang dalawang mga mata ay nagliliwanag na kapag tinititigan ay nakapagdudulot ng creepy at di mawaring pakiramdam na parabang nakatingin sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao at kaluluwa. Ang buhok nito ay kakaiba rin at hindi sigurado si Bernardino kung maituturing nga ba yung buhok dahil ang itsura nito ay waring mga nagkandabuhol-buhol na ugat ng punong kahoy. Ang bibig nito ay manipis, bitak-bitak at animoy na lirugo, wala itong damit. Ang katawan ay binubuo ng mga buto at buhol-buhol na hibla ng muscles. Ang kanyang presensya ay parehong nakakamangha at nakakatakot, pinaghalong kapangyarihan at tila pagkabulok, sabihin mo na ang iyong hiling. Kahit ano at sa isang iglap ay magagawa kong ibigay yon sa iyo ng walang kahirap-hirap, wika ng Jenny na si Redentor. Ilang paungumbinsi pa ang ginawa ni Redentor kay Bernardino. Pinag-isipan naman ng mabuti ng binata ang kahilingang gagawin. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o kung ano, hanggang sa una niyang hiniling ay ang pagkakaroon ng maraming pera. Sa isang iglap ay dumami ang laman ng kanyang bank account. Lumago ang maliit na negosyo at ang babaeng nagugustuhan niya ay napasa kanya. Sa bawat kahilingan ay tila kasiyahan ng Jenny. Agad nitong tinutupad ang bawat niyang hiling gaya ng sinabi nito. Matapos ang huling hiling ay nagpaalam rin ito kay Bernardino at ibinilin na itapon ang lampara sa malayo. Ang buhay ni Bernardino ay biglang nagbago. Yumaman at namuhay siya sa karangyaan sa loob lamang ng ilang buwan. Pakiramdam niya ay wala na siyang hihilingin pa sa kanyang buhay. Ngunit sa pag-usad ng panahon, unti-unti rin siyang nakadarama ng hindi maipaliwanag na kaba. Na tila ba may kung anong paparating sa buhay niya. Hindi siya mapakali, ang kasiyahan ay tila napakababaw. Ang pag-ibig ay para bang pilit at ang kanyang mundo ay tila ba nagbibigay sa kanya ng isang mabigat na pakiramdam. Parang may hindi tama. Makalipas ang 3 taon, napapansin ni Bernardino ang mga kakaibang bagay sa paligid. Pakiwari niya ay namamalikmata siya at nakikita ang imahe ng Jenny na si Redentor. Ang mga nakakatakot nitong mga mata ay madalas niyang makita ng biglaan sa mga salamin. Ang usok nito ay bahagya rin niyang napapansin na lumalabas sa kung saan, ngunit sa isang kisap mata ay agad ring nawawala. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari ngayon. Umabot na sa punto na tila naging paranoid na siya. Bakit niya nakikita ang si Redentor? Tapos na ang mga hiling at naglaho na ito at bumalik sa lampara. Sinunod naman niya ang sinabi nito na hindi maging sakim at magbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan.
Ngunit isang bagay ang hindi niya ginawa, ang itapon ang lampara gaya ng bili nito. Kinuha at itinago niya iyon nang hindi nagpapaalam sa kanyang tiyak. Hanggang ngayon ay nasa sa kanya pa rin ito, sa pag-akala na maaari niya iyong magamit sa mga kahilingan niya. Isang gabi, napanaginipan niya ang genie. Mas nakakatakot ang anyo nito ngayon at mas malaki. Habang siya ay nananaginip, ang makinang na usok na mula sa lampara ay napalitan ni itim na usok at unti-unting binabalot ang buong silid niya. Nagising si Bernardino at nakita ang mga nagliliwanag na mata ni Redentor na nakalutang sa ibabaw niya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ni daliri ay hindi niya magakang maikilos. Anong kailangan mo? Redentor, ani Bernardino, narito ako upang kunin ang kapalit ng iyong mga kahilingan. Sambit ni Redentor sa nakakatakot na malalim na boses. Ang kanyang bibig ay puno ng matutulis at itim na ngipin at ang kanyang noo ay naglalabas ng apoy. Napakabigat ng hangin sa buong silid ni Bernardino at tila unti-unti ring binabalot iyon ng parang isang kumot ng kadiliman. At labis na takot ang kanyang nararamdaman ngayon. Anong ibig mong sabihin? Anong kabayaran? Wika ni Bernardino. Ang iyong buhay para sa 3 kahilingan, wika ni Redentor sabay ngiti. Ang mga itim na usok ay unti-unting lumapit at nilulukob ang buong katawan ni Bernardino. Panay ang kanyang sigaw habang si Redentor ay tumatawa lamang. Hindi pwede to. Libre ang hiling, di ba? Bakita kailangan kong bayaran ng buhay? Redentor, hahaha. Wala akong binabanggit na libre ang hiling. Walang libre sa mundo, Bernardino, lahat may kabayaran. Sinabi ko rin sa iyo na itapon ang lampara matapos na matupad ang mga hiling, ngunit hindi ka sumunod. Nais mong napasa kamay mo yon para muling makahiling. Kaya heto ako upang kunin ang iyong kabayaran sa mga kahilingan. Malakas na sigaw ang umalinggaw sa buong silid ni Bernardino. Pumasok sa kanyang katawan ang itim na usok at tanging ang nangliliwanag na mga mata at apoy sa noo ni Redentor ang makikita sa kadiliman. Maiiwasan mo sana ang direkta kong paniningil kung sinunod mo lamang ang aking sinabi, Bernardino, wika ni Redentor matapos na unti-unting maglaho kasama ang usok at bumalik sa lampara. Naiwan ang butot balat na animoy hinigop lahat ng laman. At nakangangang wala ng buhay na si Bernardino kung sakali man na itinapon niya ang lampara. Bagamat hindi si Redentor mismo ang maniningil sa kanya, mayroong iba na darating upang gawin yon. Kalamidad o kapwa-tao ang sisingil sa kanya. Kaya mag-iingat tayo sa ating hinihiling.